Sa ibang balita, patuloy ang pagdating ng tulong para sa mga residenteng nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Ugnay niyan, tinututukan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Talisay City ang pag-relocate sa mga residenteng nawalan ng tirahan malapit sa no-build zones. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Dumating sa Talisay City Hall si Senador Sherwin Gatchalian para sa opisyal na pag-turnover ng sako-sakong bigas na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso para sa mga residenteng apektado ng bagyo. Iniabot din niya ang financial assistance mula sa LGU ng Valenzuela City na nagkakahalaga ng 2 milyong piso na paghahatian ng mga lungsod ng Talisay, Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu. Tinignan din ng senador ang Mananga River at binisita ang mga residenteng nawala ng tirahan. Aniya, kailangang may maging resulta na ang mga ginagawang hearing patungkol sa mga anomalous flood control projects. Well, para sa akin, hindi ako natutuwa kung puro hearing lang. So talagang importante na may mapanagot at may makulong. Isa yan sa mga hinanakit ng ating mga kababayan. Isa yan sa mga galit ng ating kababayan dahil laking ginagastos ng flood control pero nakikita natin na walang epekto to. Hindi lang dito sa Cebu, sa Talisay, kundi sa ibang lugar pa. Tiniyak din ng senador na may mga hakbang na rin ng Senado upang mabantayan ang pondo ng taong bayan at maiwasan ang mga questionableng budget insertions. Opisyal na rin na i-turn over ang isang multipurpose building na ipinagawa ng tanggapan ng senador para sa LGU ng Talisay City na siyang ipapagamit sa DepEd Talisay City Division para sa mga aktibidad ng mga mag-aaral. Ayon sa alkalde, kasabay ng clearing at rehabilitation efforts ng LGU, nagpapatuloy na ang pakikipag-ugnayan nila para sa relokasyon ng mga residenteng nawala ng tirahan malapit sa mga permanent no-build zone. Karon of course concentrated ta sa relief operations and clearing, especially in very affected subdivisions. Pero parallel na iswatan ako sa MGB regarding ilang gi-recommend na permanent no-build zones. So right now ako ang i-direct ang local housing office to talk to individuals involved and unsay mo-offer nato na relocation. We are looking at different types of schemes. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.